Thank you po. Yan, sige. Habang pinapamahagi po yung ating pong elements para sa communion po. Sabi po ng salita ng Panginoon in the book of 1 Corinthians. Ayan. Sabi ho dito, sapagkat, meron na ho ba hanggang sa likod na bigyan na ho ba? Sabi ho dito, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ipagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Lord, salamat po sa time na to, Panginoon. At minsan pa na kami po ay sumusunod sa inyong utos sa salita niyo po na, Lord, ang bawat anak niyo, kami po, O Diyos na nanampalataya sa inyo ay kailangan po mag-partake ng communion, Lord. Salamat po at amin po itong tinutupad ngayon at amin rin po itong inaalala ang inyong pagmamahal, ang inyong kabutihan, ang inyong pong pagpapatawad po sa amin, Panginoon. At Lord, even po, Panginoon, yung inyo pong pangako na muli kayong babalik, kukunin niyo po kami at dadalhin niyo po kami sa kalangitan na kung saan ay hindi na po kami mawawalay pa po sa inyo, Panginoon. Salamat po. At Lord, especially, Father, we ask for forgiveness, Lord. Patawarin niyo po kami sa lahat ng mga kasalanan, mga karumihan, mga pagkukulang na amin pong nagawa, Lord, intentionally man or even unintentionally, Lord. Patawarin niyo po kami, linisin niyo po kami, Panginoon, at ipaalala niyo sa amin ang lahat ng mga bagay na ito, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Ating pong itaas yung ating pong mga tinapay at yung ating pong juice, tayo po ay manalangin. Lord, salamat rin po sa mga simbolo pong ito na kumakatawan na Lord, sa inyong katawan na inaalay doon po sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. At salamat rin po sa Diyos na to na nagpapaalala na ang iyo pong banal na dugo ay siya po Ama na naglilinis ng lahat ng aming pong karumihan, Panginoon. At nag-aayos ng aming pong relasyon sa inyo. Salamat po sa mga simbolo pong ito, Lord. Pagpalain niyo po ito, O Diyos, at pagpalain niyo rin po kami na magpapartake po nito, Panginoon. Maging sila po na nasa kanilang tahanan, Lord, we also pray, God, na tulungan niyo rin po sila na makibahagi sa ito pong tungkulin na ito ng pag-alaala ng iyong pagmamahal at kamatayan po sa krus. Salamat po. Itong aming pong panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ating pong kainin po yung tinapay, then inumin po yung juice. Thank you po. Sige, mariho tayong umupo. Yan, sige ho, pakingitian na rin ho ang inyo pong katabi at sabi mo, salamat sa Lord na nandito ka ngayon. Amen. Okay, no? Gaya po nung sabi ng song leader natin kaganito po yung first Sunday ng taon na to. At no, hindi lang first Sunday ng buwan but the first Sunday of this year, 2024. At salamat sa Lord na nandito po tayo para manambahan at mag-aral po na salita po ng Panginoon. At higit sa lahat, unahin po siya
sa lahat po ng bagay. No, gaya po nung gusto ko pa rin po na bigyan ng kaunting paalala, no, yung nai-announce na rin, no po, gusto kong personal po na i-remind tayo, no, yung ating pong Bible reading na nag-start na ho nung January 1 pa, no, yearly ho natin na tong ginagawa na pinapaalala, ulitin ko hindi lang ho tayo dapat tuwing January 1 nagbabasa ng Bible, all throughout the year. Dapat po tayo nagbabasa ng Bible, utusuyan ng Panginoon, utusuyan sa kanyang salita. At hindi lang ho yan para sa mga pastor, hindi lang yan para sa mga worker. Lahat po ng mga mananampalataya at tagusunod ni Kristo ay inuutusan ho na dapat araw-araw. Sabi nga ng Bible, no, sa Book of Joshua, di ba, umaga at saka gabi ay dapat pinagbubulay-bulayan ho natin ang kanyang salita. Pagising sa umaga, bago matulog, dapat ay yung salita ng Diyos ang linalagay po natin pong sa isipan at mga puso po natin. No po? So, ito lang po ay intensive na Bible reading at hinahamon po natin ng bawat isa na sana bago dumating man lang si Lord, mabasa natin yung buong Bible. Yun po yung dahilan po natin nito. No, kasi ulitin ko, nakakalungkot na sasabihin natin Kristiyano tayo, pero hindi natin nababasa ang Bible. Na susundan po ba? Ang dami nating binabasa, di ba? Mga e-book, di ba? Mga kung ano-ano binabasa natin. Pero dapat masigit nating inuuna yung salita ng Diyos. Naintindihan po ba? At the same time, gusto ko rin pong i-remind na sa totoo lang, hindi ito pagalingan naman. Hindi ho rin ito yung parabang kailangan mong pahirapan yung sarili mo. Kaya po, ini-encourage natin, for example, kung ikaw first time mo palang talagang maging goal na mabasa yung buong Bible, wag ka rin po yung hahakbang ng sobrang laking hakbang na hindi mo naman kaya. No, mahalaga po yung may unti-unti kang hakbang na ginagawa. No, kasi kahit po ako, nung nagsimula nung makakilala sa Lord, nagbasa ng Bible, hindi ko rin kayang basahin agad kasi parang tinitingnan ko pala yung Bible, parang ang dami naman, ang hirap naman. No, ang hirap intindihin. Naintindihan mo ba? At nadi-disappoint ako. Kaya po, in-encourage natin kayo na paunti-unti, no? Magsimula kayo sa New Testament muna. Naintindihan ba? Yung for 40 days, maging goal mo na mabasa mo for 40 days yung New Testament kasi konti lang siya, ang nipis lang niya. Tama mo ba? At gusto ko sabihin sa inyo, maglalaan ka lang ng 10 minutes, 10 to 15 minutes, mababasa mo po yung buong New Testament kung talagang seriously gagawin mo. At kung siya yung gagawin mo lang pong priority talaga, no, yung talagang i-go-goal mo Kasi po, marami tayong priorities na dapat na ginagawa. Nag-aaral tayo, nagtatrabaho tayo, tama ba, mga gawaing bahay. Mahalaga yan. Pero sa totoo lang, marami tayong spare time. Marami tayong panahon na iniisip natin, magpapahinga ako. Ano gagawin natin? Manonood tayo ng TV, manonood tayo ng Netflix, tama ba? Magso-social media tayo. Yan yung paraan natin para magpahinga. At hindi natin namamalayan kung minsan nakaka-google ka ng 30 minutes, 1 hour, yung iba 3 hours pa. Tama ba? Pag sa social media, di ba pag YouTube, tama ho? So kung kukuha ka lang nun ng 10 to 15 minutes per day, tiyak po mababasa mo yung buong Bible. No? Kakayanin mo po yan. Naintindihan? No? Konting tiyaga lang at konting sakripisyo at ito yung i-prioritize mo talaga for these 40 days of intensive Bible reading. No? New Testament muna. Kung nagawa mo this year New Testament, ang i-goal mo naman ngayon, kahit na yung buong Old Testament lang. Magsimula ka naman Old Testament naman yung i-goal mo for 40 days, babasahin mo ng tuloy-tuloy. Tama ho? Tapos kung nagawa mo naman, subukan mo naman na Old and New Testament next time. Yung paunti-unting hakbang. At kung sakali naman po na nakalaktaw ka na, o kaya baka hindi ka pa nagsisimula, until now, ngayon ay February 7 na, hindi ka pa nagsisimula, sige, okay lang. No, mahalaga, humabol ka. No? Humabol ka. Sabi ko nga last year, sa totoo lang ako naging tapat ako sa accountability sa mga kasama kong pastor. Last year, sa totoo lang, hindi ko natapos yung buong Bible for 40 days. No, kasi talagang ang dami yung schedule. Talagang, alam mo, sabi ko nga sa kanila, umabot ako ng 180 days. No, yung 40 days na goal ko, 180 days bago ko natapos yung buong Bible, no, nung last year. Pero praise God, talagang kahit sabi ko, kahit na weekly, kasi nagtatanungan kami weekly, o nasaan ka na?
Yung part ng aming accountability as Bible, nagbabasa ng Bible, nasaan ka na? So ako, sabi ko, naku, late ako, uli ako, pero hahabol ako, pipilitin ko pa rin tapusin yan. Naintindihan mo ba? Ganun rin tayo. Okay ko ba? Hello? Nandiyan ba kayo? Sabi mo sa katabi mo, humabol ka kapatid ha? O baka unang-una na pala siya sa'yo. No? No? So gawin ho natin to. Alam nyo, meron pong kagalakan sa puso na mabasa mo yung buong Bible. Okay? Kahit pa unti-unti. Naintindihan mo ba? So yun po yung ating po so mula January 1 hanggang February 9 yung 40 days na intensive Bible reading natin. The next Sunday ho, gaya ng sinabi ho kaganina, start na ho ng ating pong 21 days prayer and fasting naman. 21 days na prayer and fasting. No? At yun po i-discuss ho natin ngayon. Next Sunday na ho yan. At matatapos ho yan ng February 3. At February 4 ay yung celebration po ng ating po after ng prayer and fasting. Then another announcement, di ko alam kung mamaya pa, ay yung Living Waters rin ay mag-start na ho. No? Na-cancel po last year. Pero po, itong Living Waters na inaabangan na ho ng ilan po sa atin ay mag-i-start po ito ng February 11. Kaya po mamaya, no, kung interested ho kayo, lapitan nyo ho uli yung ilang po mga leaders natin para magpa-sign up ho kayo ng Living Waters. Okay ho? At gagawin po ito starting February 11, every Sunday ho ito, 10 Sundays ho ito. No, isa hong napakaganda rin ng programa at ministeryo ho ng church. Hindi nyo ho pagsisihihan kapag umattend ho kayo niyan. Okay? Na po, then another thing, yan, may mga booklet dito, ba't hindi pa nga ho pala? Yung mga umorder ho, may mga umorder ho kasi ng booklet. Tama mo ba? Pwede nyo ipamigay. Na kasi starting po ngayon, no, nandito na ho yung mga preaching ho na gagawin na pag-aaralan natin hanggang matapos po yung 21 days na prayer and fasting. Kaya yung mga nag-order po ng booklet na hard copy, ay pwede nyo na hong kunin dito. Pakitulungan nga ho. Ibang usher makisuyo, paki-distribute na ho. Yung papakiusap ko ha, yung umorder lang ho muna. At last day ho ata ngayon yung pag-order ho niyan. Naintindihan po ba? Tama ho ba? Asan na ho yung last day ho ba ngayon? Pwede pang umorder ngayon. Last day ho ngayon. Bukas bawal na umorder. Hindi ho walang biro kasi minsan ho, nagpa-fasting na tayo. Kawawa naman yung mga gumagawa ho niyan. Kasi tayo ho mismo ang gumagawa ho nito. Na po, yung umorder lang po muna ang bibigyan. Yung mga naunang umorder, please. Ayan, okay. Yung naunang umorder po ng booklet po natin. At ito po ay may contribution po ito na 150 pesos. Okay ba? So pakitaas po yung kamay nyo. Lahat po ng umorder, yung nakapag-pre-order na po sa Kakub. Yan. Yan po, mga ushers, pakibigyan no sila. Tapos yung mga gusto pa pong umorder, sabi nga ho kaganina, may soft copy naman po nito. Para sa cellphone mo, tablet, or computer nyo po, okay rin naman. Okay? No po. At alam nyo, ito, gawa ho ng church po ito. Hindi nyo ho ito mabibili sa bookstore or online, hindi nyo ho mabibili. Exclusively, gawa po ito ng church po natin. Okay po? So, nandito po lahat ng preaching po natin, pag-aaralan natin weekly. Yan. Kahit mamaya na ho yung bayaran. Nakikita pa ho tayo sa camera eh. Nagsisingilan tayo dito. Okay ho. So, talagang may pruweba yung nagbayad sa hindi. No? Okay. So, yung 150 pesos ay para lang po yan sa materials. Sa totoo lang, wala akong kita ang church niyan. Na talagang para sa materials, ang mahal na ho ng papel, ng plastic, ng binder, na po at sa printing ay dun lang ho talaga yung costing ho niyan. Dahil gusto lang ho natin na meron pong hard copy yung ilan, na sanay po ng hard copy. Na po, so, ayan po, sa booklet nyo po, yung mga may booklet, nandito ho yung Bible reading guide. No? Meron ho dyan, yung unang-una nyo ho makikita. Ito ho yung Bible reading guide sa page. May page ba? Wala eh. Page 3. Page 3. Ayan. So para na-check nyo kung na dapat yung binabasa nyo. Bible reading plan po ito. Paano mo mababasa yung buong Bible? Okay? Tapos nandyan ho yung mga preaching. At nandyan rin po yung mga preaching outline at saka mga devotions.
So meron hong daily devotions ho dyan. No? At alam nyo, pinagmamalaki, hindi naman pinagyayabang, pero very proud tayo na ang gumawa po ng mga devotions na ito ay yung mga workers ho natin. No? So may mga workers tayo na may mga workers tayo na gumawa ho ng devotions. Okay po? At ano pa ba? Nandyan rin ho yung mga prayer items. May mga prayer items pong nakalista ho dito na daily na maaari ho natin pong ipanalangin. Pero some of the details, dahil sobrang mahal ng dati ho, lahat na ho ng mga materials about, hindi naman lahat, marami pong information about fasting nandito ho. Kaya lang, dahil nga sa sobrang mahal ng costing na ho, medyo tinanggal ho natin para kasi mag-exceed po ng 150 kapag in-include natin lahat. No, may mga guides tayo about prayer, about fasting, about reading the Word of God. Tinanggal ho natin dito. Pero pwede ho kayong manghingi online. Okay, libre ho yun. Isesend ho ni Nika ho, or sino mang, di ko alam kung sila Mac, isesend ho nila sa inyo. Mag-request lang ho kayo. Okay po. Maging yung mga nanonood online, pwede ho, kahit po from other place kayo or even other ministries, ay pwede lang ho kayo, mag-message lang ho kayo sa ating pong account para po kung gusto nyo hong makapag-avail po nitong ating pong booklet. Ayan, so, at kung may additional questions kayo, pakitanong nyo na lang ho po yung mga leaders po natin. Okay ho ba? Okay po. And sige tayo ay manalangin sa umaga pong ito at tayo po humingi ng tulong sa Lord sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Lord, salamat pong muli, Panginoon, sa panibago pong taon na binigay niyo po sa amin. Salamat rin po sa pagkakataon na kami po ay magkakasama na makapag-aral ng iyong salita sa lugar pong ito. Hiling po namin na tulungan niyo po kami ng inyong banal na spirito na maintindihan namin, maisapuso at maisabuhay po namin ang bawat aralin niyo po na nais niyong ipaalala sa amin. And Father, Lord, nagpapakumbaba kami sa inyo, hindi lang kami humingi ng tulong, amin rin po na isinusuko sa inyo ang mga bagay na posible pong maging hadlang para hindi namin kayo marinig, hindi namin kayo maranasan. Lord, anumang po mga negative thoughts, negative emotions na posible pong nag-struggle kami, Lord, we surrender everything unto you, Lord. Hiling po namin na sakupin nyo kami sa lugar pong ito. At gaya po nung inawit namin kaganina, bigyan nyo po kami ng kauhawan, O Diyos, sa mga bagay na patungkol sa mga spiritual na bagay, Lord. Katulad po ng usa na dinescribe nyo po sa Bible, Lord. Magkaroon kami ng ganong kagutuman at kauhawan sa mga spiritual na gawain, Panginoon. Salamat po, O Diyos, at dinideklara namin ang katagumpayan, dinideklara po namin ang iyong presensya at kapangyarihan sa lugar pong ito, Lord. Itong aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen, amen. Sige, palakpakan muna po natin muli ang Panginoong Jesus. Amen, amen. Let's open our Bibles in the book of Matthew chapter 16 Matthew chapter 6 verses 16 to 18. Yan, nandyan rin naman sa mga booklet ho natin po yan. Matthew chapter 6 verses 16 to 18. Okay po, nandiyan na ho ba kayo? Basahin po natin po ng malakas na po yung mga talata pong ating pag-aaralan. Na po. Sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3, go. Kapag kayo'y nag-aayuno, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagkunwari. Hindi sila nag-aayos ng sarili upang mapansin ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kapag nag-aayuno ka, maghilamos ka, lagyan mo ng langis at ayusin mo ang iyong buhok upang huwag mapansin ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno. Ang iyong ama na hindi mo nakikita, ang tanging nakakaalam nito. Siya na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim, ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo.
Yan. Pagpalain po ng Diyos ang pagbabasa ho ng kanyang mga salita. Una po sa lahat, ang pag-aayuno. Sabi nga natin pag-aayuno. Isigaw po natin fasting. Po. Ang pag-aayuno, generally, ang dami hong definition ng fasting or ng pag-aayuno. Pero generally, ito ho yung gawain na kung saan meron ho tayong isasantabi o ipagpapaliban. Mga bagay na gustong-gusto natin, lalo na po yung lahat tayo gustong-gusto nating kumain. Tama ho ba? Walang hindi gustong kumain. Lalo na po, pagdating mo sa Bible, kasi ngayon parang ang dami na hong mga parang ang tawag nito, yung pagpapahayag ng kanilang pag-aayuno merong sabi nila, magfa-fasting ako ng social media fasting, ng Netflix fasting, na ano pa ba? Meron pa akong narinig, magfa-fasting ako ng soft drinks, magfa-fasting ako ng ng lechon or ng ano. So, ang daming sinasabi nila, magfa-fasting daw ako, magfa-fasting ako sa pakikipagmaritesan. So, ang dami. Pero sa Bible, pakinggan niyo mabuti, sa Bible, pagka pinag-usapan po ang fasting, lahat po ng uri ng pag-aayuno sa pagkain. Naintindihan mo ba? Kung gusto natin maging biblical, pagkain ho yung pinag-aayuno. Naintindihan? Pero nasa sa atin naman ho yan. Ayoko hong i-judge yung mga nagsasabi ng gano'n. Okay lang. Kung sa tingin mo ito yung mga bagay na nagiging hadlang para hindi mo gawin yung mga spiritual na bagay, okay lang, go. Naintindihan mo ba? Pero generally, pagka sinasabi ho natin pag-aayuno, biblical, ay yung fasting sa food. Yung hindi ka kakain ng pagkain para yung imbis na ikakain mo physical, ay ipapakainin mong yung spirito. Naintindihan mo ba? Na ikaw ay mananalangin, ikaw po ay magbabasa ng Biblia, ikaw ay mananambahan. Sa oras na supposed to be, ay kumakain ka. Naintindihan mo ba? Yun po yung pag-aayuno. So, yung bang tatalikuran mo yung ilang mga makamundong gawain o kaya mga pagkain po dito para po maglaan ng panahon, higit na panahon sa Diyos. Naintindihan mo ba? Yun po yung pag-aayuno o yun po yung pagfa-fasting. Yun po yung binanggit ho dyan. At the first point na gusto natin pong ipaalala ho dito, ang title ho pala natin ay paghahanda sa pag-aayuno. O pagiging handa sa pag-aayuno. Sabihin nga natin pagiging handa. Yan. Ang pag-aayuno ho kasi dapat ho talagang pinaghahandaan. Wag na wag mo ho itong gagawin. Kaya tayo ngayon, bago po mag-fasting next week, may tinatawag tayong pre-campaign. Para i-ready natin, may 7 araw tayo na mag-prepare. Kasi marami tayong dapat na inihanda. Hindi lang po yung tiyan natin. At ito ho yung mga bagay na dapat natin pong pagbigyan po ng handa. Unang-una, the first point ay yung maging handa ang puso. Sabi nga natin, maging handa ang puso. Yan. Balikan ho natin muli yung verse 16 na binasa ho natin kaganina. Basahin ho natin muli. Verse 16, sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Kapag kayo'y nag-aayuno, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagkunwari. Hindi sila nag-aayos ng sarili upang mapansin ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Una po nating pansinin po dito, yung salitang kapag. Sabi nga natin kapag. Sabi po sa English, when you fast. Hindi po sinabing kung. Hindi po sinabi sa English na if. Ibig sabihin nito, ito po yung mga bagay, isa po ito sa mga bagay na dapat automatically ginagawa ko ng isang Kristiyano. Hindi po ito optional. Ibig sabihin, hindi po ito kung gusto mo lang. Dapat ang pag-aayuno ay isang bagay na dapat matutunan natin maging natural sa atin bilang mga tagasunod ni Kristo. Kaya ho sinabing kapag kayo'y, malaki ho yung kaibahan ng kung ikaw ay mag-aayuno. Kapag kung may choice ka, may option ka. Pero kapag sinabing kapag, dapat ginagawa ko natin po ito. Naintindihan mo ba? Sabi niyan, kapag kayo'y nag-aayuno, huwag kayong magmukhang malungkot. Naintindihan mo ba? Alam nyo, meron po akong followers sa Facebook. Sana nanonood siya ngayon. Ito, wala akong biro. Totoo ito. May follower ako sa Facebook na
Si Pastor may follower. No, na every time po, kasi di ba yearly, every January, nagpapalit tayo ng frame, no? FB frame. Frame ba yung tawag doon? Yeah, so nagpapalit rin ako ng profile picture ko. At taon-taon ho ito, simula ho nung nagkaroon po tayo ng ganito. After ko magpalit, meron nung nagko-comment sa akin, nagpa-private message sa akin. At alam nyo, yung talata po na ito, yung palagi nyo kasi binaktrack ko yung palagi niyong sinesend ho sa akin ito. Itong verse na to. At ito yung pagkakataon ko para ipaliwanag yung sarili ko dito. Para biglang linaw. Yan, biglang linaw po. Para po doon sa nagtatanong. At maging kapag katuto rin naman ho sa atin. Alam niyo ho, na po, una po sa lahat, gusto ko pong balikan po yung context ng passage na to. Kasi para bang sinasabi ho dito na kapag ka mag-aayuno ka, huwag mong ipangangalandakan sa ibang tao. Tama ho ba? Tama ho naman. The context of this passage is yung Matthew chapter 6, verse 1 and following hanggang mga talata po ng verse 18, may tatlong bagay po doon na dapat nang ginagawa ang Kristiyano, dapat ginagawa niya ng lihim. Ang unang-una po ay yung pagbibigay. Tama ho ba? Ang samiho ng Bible, kapag ka magbibigay ka, nag-abot yung kanang, ipina-paraphrase ko na lang, nagbigay yung kanang kamay mo, wag mo nang ipaalam sa kaliwa mo kamay. Tama ho ba? Na para sinasabi ko, pagka magbibigay ka, wag mo nang ipaalam kahit sa matalik mo pang kaibigan. Hayaan mong ikaw at ang Diyos na lang ang nakakaalam. Tama ho? Yun po yung sabi ho sa Matthew chapter 6 verse 1. Then, ang pangalawang topic po, bago po yung fasting, ay yung pong pananalangin. Kaya kung matatandaan nyo, di ba, ang sabi ng Bible, sabi ni Jesus mismo, turo niya ito, na kapag ka mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid. Tama mo ba? Pumasok ka sa iyong silid at manalangin ka sa Diyos Ama na hindi nakikita. Na po? Manalangin ka personal. No, hindi mo kinakailangan kapag ka magbibigay ka, ipangangalanda ka mo sa lahat ng tao, at kung magpe-pray ka rin, magbibigay at magpe-pray ka, kailangan mo pang i-announce. Tama ho ba? Then even po yung fasting, yun rin po yun. At alam niyo ho, so ang mga talata pong ito ay nag-uutos ng mga bagay na dapat nating ginagawa at mga bagay na hindi natin dapat na ginagawa. Naintindihan ho ba? So hindi ho dapat pinangangalandakan. Yes, I agree. Na po, sa ikaw na nanonood ngayon. Nag-a-agree ako. Pero kailangan po nating maintindihan, may dalawang bagay ho dyan. Kapag ito lang pong binasa mong passage na to, yes, para bang dapat gawin mo ng lihim. Pero kapag inaral mo ang buong Bible, maraming halimbawa sa Biblia, kailangan kasi nating maintindihan yung personal versus the corporate spiritual disciplines. Tama mo ba? Pagka personal, yes, wag mo nang ipaalam sa iba. Pero kapag corporate, hindi corporate yan kapag hindi mo i-announce. Tama ho? Kaya sa Old Testament, maraming pagkakataon ng mga hari sa Old Testament, nananawagan sila, tayo ay magkakaroon ng National Day of Prayer and Fasting. Hindi mo pwedeng hindi i-announce yan publicly. Kung gusto mong manghikayat ng maraming tao, kung gusto mong mas maraming mapanood, makaalam at makibahagi sa isang napakagandang layunin na yan, hindi mo pwedeng gawin yan nang hindi mo ina-announce. Naintindihan po ba? Kaya po, para po sa akin, bakit ho ako nagpapalit ng profile picture, ng frame, no? Kaya po kayo, kung hindi pa kayo nagpapalit, I encourage you please, magpaturo ho kayo bago kayo umuwi. No po, bakit ho? Ito ho'y announcement. No, corporately po ito, hindi po ito personal. Naintindihan mo ba? Isa po itong pag-announce, isa po itong paghihikayat na makibahagi, at most especially, isa po itong paalala, lalo na po para sa akin, that every time na mag-open ako ng Facebook o ng Messenger ko, oo nga pala, naka-fasting ako, dapat ililimit ko itong pagsa-social media ko. Naintindihan mo ba? So ang pagpalit ho ng picture frame, hindi ko ho sinasabing mas banal ako kaysa sa inyo. Sa totoo lang, every time na nag-aayuno po ako, pinapakita ko po ito sa lahat ng maraming tao na ako ay mas makasalanan at mas mahina. Kasi kung hindi ako mag-aayuno, patuloy ako manghihina at patuloy ako makakagawa ng mga kasalanan sa harapan ng Diyos. Naintindihan mo ba? Hello, nandiyan ho ba kayo?
Hindi ko sinasabing nagfa-fasting ako dahil mas banal ako sa inyo. Mas mabait ako sa inyo. Hindi. Sa totoo lang, kapag sinasabi ko nagfa-fasting ako, mas mahina ako kaysa sa inyo. Bakit? Kasi mas kailangan ko ng tulong ng Diyos. Mas makasalanan ako sa inyo. Kasi kung hindi ko gagawin to, gagawa ako ng mga bagay na kamumuhian ng Lord. Ito ho yung nagiging kalakasan ko every time na nag-aayuno ako. Ito ho yung nagpapabanal ho sa akin. Kaya ako ginagawa ho ito taon-taon. Naintindihan mo ba? Ulitin ko, hindi ko ginagawa to para ipagmalaki, para sabihing mas maayos, mas banal ako, hindi ho. Naintindihan mo ba? Ito po'y personal na paalala ho sa akin. Naintindihan ba? Huwag ko kayo mag-alala, hindi ho taga dito yun. Hindi nyo ho kilala yung aking FB follower na yun. Pero hoping and praying na sana mapanood nyo po ito. So yun po yung context po ng passage na yun. At alam nyo, gusto ko na rin pong may sa English ho kasi, sabi ho dito verse 16 na, kapag kayo'y nag-aayuno, huwag kayong magmukhang malungkot. Hindi yung mga katabi mo, mukha bang malungkot? Sabi sa kanya, huwag kang malungkot, kapatid. So, dapat daw kapag nag-aayuno tayo, wag daw tayong malungkot. No? Wag natin para tayo na sa isang sulok. No? As much as possible, dapat nga masaya ho tayo. Tama ba? So, very specific yung sabi, wag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga kunwari. No po, gusto ko lang pong i-take note. Sa English version ho, kasi ang ginamit, do not be like the hypocrites. No po? Do not be like the hypocrites. At alam nyo, during the time na sinulat po itong Bible passage na to, ang tawag po sa mga artista dati, mga hypocrites. No, yun ho yung tawag sa kanila, yung mga stage actors and actresses, hypocrites. No, yun yung tawag. Bakit? Kasi during their time, no, yung mga stage actors and actresses at the time, even up to now naman, di ba? Kahit nga sa miming, tinuturo ito Di ba na minsan, magpe-play ka ng isang role, then afterwards, dahil sa limited yung tao, no, magpe-play ka naman ng another role. No, yun po yung ginagawa ho ng mga stage actors and actresses. No, even up to now, na nagpe-play sila ng marami iba't ibang role. No, sometimes ng bata, ng matanda, no, ng lalaki, ng babae, pero isa lang siyang tao. At ang tawag sa kanila dati, hypocrites. Naintindihan mo ba? At ang sabi mo ng Bible, kung mananalangin ka, kung magbibigay ka, at kung mag-aayuno ka, ang very specific na paalala, reminder ng Bible, ni Jesus Himself, sabi niya, do not be like the hypocrites. Bakit? Kasi nagpe-pretend sila. Kaya po ako, mga kapatid, gusto ko na rin pong paalalahan po. Ako tinitake ko pa rin positively yung comment nung tao na yun sa akin. Bakit? Kasi nagre-remind na ito para wag ho tayong maging hypocrites. Bakit to? Kasi bakit to? Baka kasi naman ang lakas ng loob natin magpalit ng FB frame. Kasi ang ganda ng design ni Raymond. Di ba? Ang ganda kasi para bang, di ba? Tapos, hindi ka naman nagfa-fasting. No, hindi ka naman nagpa-Bible reading. Ano ang tawag ko doon? Hindi ako nagsabi, kayo. Naintindihan mo ba? No, yun po yung ibig sabihin nito. Kaya nga ako tinetake ko positively yung comment na yon. Para mapaalalahanan ako, do not be like the hypocrites. Huwag kang maging mapagkunwari na baka lang papalit-palit ka lang ng frame, hindi mo namang ginagawa. Nag-act ka ng different role. Naintindihan mo ba? Paalala lang naman po. Pahayong pastor at paalalang mapagmahal na pastor. Hindi ko kayo gustong saktan. Gusto ko lang po kayong paalalahanan. Very timing Yun po yung pinag-aaralan natin ngayon Naintindihan mo ba? Sana wag lang tayo magandahan sa frame. Na ipangangalandakan sa buong social media world. Pero gawin natin, ipamuhay po natin. Naintindihan mo ba? So yun po yung sinasabi ng salita ng Diyos dyan. So may kaibahan po yung personal, even yung corporate. For example, even yung prayer, even yung giving, di ba? Pwede tayo nagbibigay talagang silently and secretly. Pero there will be times na i-announce natin sa church, lahat tayo, Thanksgiving Day natin to bilang pagpapasalamat natin sa Diyos. Naintindihan mo ba?
for example, lahat po ng full-time po sa church, no, lalo na po yung mga outreach pastors, rene-require po sila. Required ho kaming mag-fasting at least once a week. Pero hindi ho namin ina-announce yan. Tama ho ba? Hindi namin sinasabi, naka-fasting kami ngayon. Hindi ho. Secretly, yun po yung application namin, personal. No, hindi na namin kailangan, etong araw na to naka-fasting kami, prayer and fasting kami. Naintindihan ho ba? Meron pong corporate or public announcement, pero may personal rin. No, na dapat ho tayong ginagawa. Naintindihan ho ba? At yung bagay na ito ay applicable po ito, personal, na pag-aayuno. Na hindi mo, pero there will be times na kailangan nating i-announce para mapaalalahanan ang lahat ng kapatiran natin at ma-encourage natin ang lahat na makibahagi at makiisa ng sama-samang pag-aayuno. Bago ho magsimula, bilang pasimula ng bagong taon. Naintindihan mo ba? Salubungin natin yung bagong taon ng pagbabasa ng Biblia, pananalangin, pag-aayuno, at pananambahan sa Diyos. Bakit ho natin ginagawa po ito? Okay po ba? Hindi ho para magmalaki. Kaya pong pakibalik ho dun sa Tagalog po na verse. Sabi ho dyan, diba? Balikan natin, kapag kayo'y nag-aayuno, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagkunwari. No? Do not be like the hypocrites. Sabi dyan, hindi sila nag-aayos ng sarili. Bakit? Bakit daw ho? Upang mapansin. Ayan. No? Ang motive po ang nagiging kaibahan. Kaya ang point natin, maging handa ang puso. Ipa-check natin yung puso natin kay Lord. Bakit tayo mag-aayuno? Bakit natin to ginagawa? Yung motibo. Na ang mali, gagawin mo to para magpapansin lang. Hello? Naintindihan mo ba? Yun po yung mali. Para lang mapansin ka, masabing, mas banal siya, mas mabait siya, yan, nagpa-fasting. Hindi ho, yun po yung mali. Yun po yung maling puso na kailangan ho nating ihanda at ipatama po sa Lord. Yun po yung sabi, hindi sila nag-aayos sa sarili upang mapansin ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Yan. So, yun po yung gusto nating ipaalala ho sa atin. Na sa ating pong pagpapasimula ng fasting, ipacheck po natin yung motive po natin. Lord, bakit? Bakit ako mag-aayuno? And also, ipacheck po natin po yung ating pong, pagka nabanggit yung salitang puso, yung ating pong pagmamahal at relasyon po sa Diyos. Kailangan rin ho natin pong ipatama at siyasat po sa harapan po ng Panginoon. Then second point, ano yung dapat nating gawing paghahanda sa pag-aayuno? Unang-una yung puso, yung motibo, yung ating pong relasyon at pagmamahal kay Lord. Then pangalawa ay yung pagiging handa sa pisikal na aspeto. Sabi nga natin, pisikal na aspeto. Yan. Tapikin mo yung katabi mo. Sabi mo, maging handa tayo pisikal. Okay, no. Parang iba, parang pinag-uusapan pala ng ayuno. Parang ayaw na, parang ano ba yan? No, yan yung salita, banned sa kanyang salitang fasting na yan. No? Para bang ayaw na. Alam niyo, to be honest, ako personally, ito yung sobra ako na-excite palagi. Every time na papasok ko yung bagong taon, ito ho yung pinananabikan ko, yung panahon na sama-sama ho tayong hindi lang nagpe-pray, kundi nagfa-fasting. No, physically, bakit? Kasi sa totoo lang ho, marami nang nagtatanong, sister, brother, paano ba mag-fasting? No, salamat po sa mga ganyan. Kung meron ho kayong katanungan, wag ho kayong mahiya i-approach ang mga leaders natin. Mga ministry head, kung member ka, i-approach nyo ho yung ibang mga elders or even yung mga leaders po natin dito sa church. Okay ho ba? So, para po magabayan kayo. Kasi lahat po tayo dito, may kanya-kanya ho tayong pinagkakaabalahan. Tama ho ba? Marami sa atin dito nagtatrabaho, nag-aaral, maraming gawain na bahay, gawaing bahay. So, talagang dahil po kapag nag-fasting ka, hindi ka kakain. Naintindihan ho ba? So, maapektuhan ka talaga physical. I-ready ho natin po ito. At the same time, so paghahanda physical, ano ho yung dapat natin pong gawin? Unang-una po sa lahat, kailangan mo hong pumili. Before, ito pong week na to, in-encourage ko na po kayo na maghinay-hinay na ho sa pagkain. No? Sana ho, hoping na ubos na yung mga handa.
ng bagong taon. Hoping po, sana talagang linantakan na natin yan ng mga Kung meron pa, ipaubos nyo na ho yan. Kasi po, ang hirap po mag-fasting, na yung bubukas ka sa ref, talagang lumalabas, nag-uumapaw po yung pagkain sa ref. No? At lalo na ho yung mga karne. So, i-prepare ho natin yung sarili natin, yung bahay ho natin, na po, na malesen ho yung tukso. No? Lalo na sa pagkain. Kasi talaga ho may tukso. Naintindihan mo ba? Alam niyo, ang fasting po is a spiritual battle. Spiritual battle ho ito. Hindi po ito ordinaryong pakikipaglaban. No, kung ang demonyo galit na galit sa mga Kristiyano hong nananalangin, mas lalo ho siyang nagiinit at talagang galit ng todo kapag ang mga Kristiyano hindi lang nagpe-pray, nagfa-fasting pa. Bibigyan ko kayo ng mga talata sa Bible mamaya. Naintindihan mo ba? So physically, we need to prepare. Una po, ang kailangan natin, kasi for 21 days, so ito, for 21 days, na consecutive. Kaya kailangan mong pumili, anong meal ka ba magfa-fasting? It's either breakfast ba, lunch ba, or dinner. Sana hindi merienda. Hindi na. Midnight snack yung ipagpa-fasting daw. Sana hindi ho yun yung pagpa-fasting mo. Tindihan ba? Sana ho yung meal mo talaga, yun na ho yung fasting. Yung bang isasakripisyo mo, yung gustong-gusto mong gawin. No, para makihigit kang makapaglaan ng panahon sa Diyos. So it's either breakfast, iba-iba ho tayo. Meron ho dito na kaya niyang ipag-fasting yung breakfast, yung iba kaya naman yung dinner. Di ba? May mga nag-after 6 pa nga, di ba? No? Talagang pag 6 o'clock, todo-todo. No? Para hindi na daw kakain ng 8 o'clock. Naintindihan nyo ba? Nasa inyo, wala hong magja-judge po sa atin. Naintindihan nyo ba? So, lalo na sa mga working at saka sa mga estudyante, pili ka lang ng isang meal. Yun po yung ina-encourage natin. Naintindihan nyo ba? So, mga full-time, meron ho kaming ibang pamantayan ho ng pag-aayuno na ini-encourage. No po? Then also at the same time, after mo makapili, no, kahit sa bahay, kami ho, nag-uusap kami kasi ang hirap po yung magluluto ka. No? Dati nga ho, nung estudyante pa yung mga anak ko, pasok ko, talagang sa umaga, tuksong-tukso ako kasi ako yung magpe-prepare ng baon nila. Hanggang, no, naamoy mo, no? No, hindi lang nga yung linuluto mo, minsan pa yung linuluto pa ng kapitbahay mo, amoy na amoy mo eh. Nakakatukso talaga. So, kailangan, no, kaya po kami merong, etong oras na to magluluto. Naintindihan mo ba? Para isang lutuan lang for 21 days. Para hindi rin naman mahirap dun sa nagfa-fasting. Na kailangan niyang tikman, matutokso siyang tikman yung adobo, yung sinigang, naintindihan. So yun po, pili ho ng meal. Na kahit isang meal lang, no, lalo na bilang pasimula, isang meal lang na kaya mo. Then pangalawa, kailangan mong ipag-pray na ngayon, anong klaseng fasting ba yung dapat mong gawin? Kasi may iba't ibang uri ho ng fasting. Ang pag-uusapan ko pong kinds of fasting po ngayon, ulitin ko pagkain, hindi ho yung ibang bagay, pagkain. No? So, meron ho kasi sa Bible, yung tinatawag na absolute fasting. Yung hindi ka kakain ng pagkain at hindi ka iinom ng tubig, ang tawag ho doon absolute fasting. At hindi ko po kayo ni-encourage na gawin yon ngayon. Kasi ho, ang tao, kaya niya lang mabuhay ng walang pagkain at walang tubig, na walang inumin na liquid for 3 days. Beyond that, mamamatay na ang tao. Naintindihan mo ba? Pero sa Bible, supernaturally, no? Si Moses, nag-prayer and fasting siya, absolute fasting. Walang pagkain at walang liquid na inintake. Kasi personal siyang talagang nakikipag-ugnayan sa Diyos. Pero wala hong ibang nakagawa ho nun, kahit po sa Bible. Siya lang. For 40 days. Naintindihan mo ba? At even tong 21 days, please, wag niyong gagawin yung absolute fasting. Naintindihan mo ba? Meron po tayo dito, pangalawang klase ng fasting, yung normal fast. Yung hindi ka kakain ng solid na food. Naintindihan mo ba? Iinom ka lang ng tubig or juice. Yung liquid lang yung intake mo during the time ng fasting mo. Normal fast ang tawag po doon. Pangatlo pong uri ng fasting ay yung tinatawag pong partial fasting or sometimes denial fast. Naintindihan? May nagfa-fasting, yung mag-intake pa rin sila ng solid, pero hindi sila kakain ng karne. Hindi sila kakain ng rice.
hindi sila kakain ng tinapay. Ang kinakain lang nila, Daniel fast, naaral ho natin ito from mga previous preachings, ang kakainin lang nila ay gulay tsaka fruits and vegetables. Naintindihan mo ba? Yung po yung tinatawag na Daniel fast. So okay rin lang ho yun, pwede ho yun. Naintindihan mo ba? So pwede ho natin pong gawin po yun. Kaya po ngayon pa lang, ulitin ko physical preparation, pumili ka anong meal ka magfa-fasting, then pangalawa, anong klase ng fasting ang gagawin mo. Tanggalin mo na yung absolute fasting. It's either normal fast or partial fasting. No, it's either water lang or fruits and vegetables. So pwede rin ho yun. Nasusundan po ba? Gusto ko rin pong ipaalala, mga kapatid, sa mga lahat po ng may sakit, no, nagte-take ng antibiotics, no po, ano pa ba, yung mga pregnant or mga may baby na inaalagaan, ano pa ba, yung mga mga may maintenance, mga diabetic, mga may hypertension, na ho ay please mag-consult ho kayo kung may doktor kayong personal na doktor, mag-consult ho kayo sa kanila. Or even sa mga leaders ho natin, magtanong ho kayo. Kasi ho hindi pwedeng bigla. No, bigla kang hindi ka magte-take ng maintenance, hindi ka magte-take ng ganyan, antibiotic kasi magfa-fasting ka, hindi ho pwede. Naintindihan ho ba? No po? So paghahanda rin ho yan physical. So kailangan nating pagprayan. Although, listen carefully, may ilan hong pagkakataon, no, marami ho akong narinig na himala. No, sila ho ay ginabayan talaga ng Diyos. Kinonfirm ng Lord sa kanila. May sakit sila. No, yung ibang may cancer. Naintindihan mo ba? Yung ibang may malubhang karamdaman at may taning na. At ang Diyos mismo talaga kinonfirm sa kanila, mag-ayuno ka. Alam niyo ho, kahit ho sila ay supposed to be may dapat na inumin ng gamot, pero nung nag-ayuno sila, after nila mag-ayuno, gumaling ho sila sa kanilang karamdaman. Naintindihan mo ba? Hello? Naho? Pero wag niyo hong gagawin yon ng kung ano-anong tinig lang yung napapakinggan nyo. No? I-confirm mo mabuti kay Lord yan. No? Kung talagang gusto ni Lord na may sakit ka, may maintenance ka, or may something na kang ginagawa, tapos gusto mong mag-fasting ng normal fast, ay i-confirm mo kay Lord. Humingi ka ng payo sa iyo lang po mga leaders. Naintindihan po? So yan po yung mga paghahanda po natin dapat physical. So unti-unti dapat ho tayo nag-exercise talagang nagpapahinga, part po ng preparation physically, nagda-diet na po unti-unti na po. At alam niyo po, during the time magpapaalala na ho ako, during the time po ng ating pong fasting, meron pong effect po yan physically. Unang-una na, papayat ka syempre kung totoo hindi ka kakain. Naintindihan niyo ba? Mabawasan talaga yung timbang mo. Totoo yan. Ako po, every time nagpo-fasting ako, yung mga pantalon ko talagang lumuluag, mga damit ko, ay para ho kong hanger na po. So, maapektuhan ka ho talaga kapag ikaw ho ay nag-fasting na po. So, physically, at the same time, may iba hong mga manifestation. Ako, madalas kong nararamdaman sa pasimula ng fasting ko, madalas hong sumasakit ang ulo ko. No? Normal ko ho yun. First 2 to 3 days ng fasting ko, tumitindi ho yung sakit ng ulo ko. Bakit to? Nadidetox ho kasi ako sa mga, kahit po mag-search ho kayo sa online, sa mga paliwanag ho ng doktor, may detoxification ho kasi nangyayari. Yung unang mga araw. No, lalo na ho yung mga mahilig magkape. Yan, pakitaas yung kamay, mga adik sa kape. Yan. No, yan, ako rin ho eh. No, madedetox ka. Talagang yung mga toxin sa'yo, unti-unting nawawala yan. Sa totoo lang kasi, iba lalo na ako kapag fasting, talagang kahit po kape, tinatanggal ko eh. Talagang tubig lang ho ako. And sometimes juice. Naintindihan ho ba? At naramdaman ko, part ng detoxification sa akin, sumasakit yung ulo ko. Unang araw lang naman, hanggang 3 araw. Pero beyond that, okay na, normal na. Naka-adjust na yung katawan ko. No, ano pa ho yung mga, yan, syempre sasakit ang tiyan mo ng paunti-unti dahil po yung bituka natin na palagi di ba musog, no, unti-unti siyang lumiliit, no ba? At yung po yung mga natural na effect po niyan physically. Ano pa ho? Isa pa ho yung, yung, ano yan?
Nag-LBM sometimes yan, nag-LBM, totoo yan. Sometimes unang mga araw nag-LBM ka. At ako hindi ko pa makalimutan, nung una ako nagfa-fasting, sabi ko, kasi dati pagka nagfa-fasting ako, pumupunta pa kami na Antipolo sa Prayer Mountain. Palagi doon, alam nyo, nagiging bad breath ako. Sabi ko, kahit na palagi ako sipilyo, talagang, sabi ko, bakit ganun? Tapos may nagpaliwanag sa akin, kasi hindi lang po yung ibang part natin, even po yung dila natin, bituka natin na de-detox. Lumalabas yung mga toxins. Na natural daw yan. Sa unang mga araw, part ng physical na effect po niyan, yun na even po yung, kasi yung bituka daw natin, at saka yung dila natin magkadugsong. Magkadugsong daw yan. Kaya pati yan, hindi lang yung bituka natin na de-detox, even po yung dila natin, kaya may mga physical effects yan. Pero the positive side of it, mga kapatid, ako sabi ko nga po, kaya po every year, at saka talagang all throughout the year, ino-observe ko yung fasting. Bakit? Alam nyo, may positibo itong effect. Lalo na sa mga tumataas ang sugar, tumataas ang BP. Nagno-normalize sometimes. Yung iba hong mga, totoo ito. Totoo. Ako, praise God, nararanasan ko po ito. Nagno-normal palagi yung BP ko every time na after ko pong mag-prayer and fasting. Even po yung sugar level ko po nagno-normalize siya. Kaya po, ini-encourage ko po kayo, ang dami hong benepisyo, physically, wala pa ho dyan spiritual, ng pag-aayuno na kailangan ho natin pong paghandaan. So una, i-prepare po natin po yung puso natin. Pangalawa, i-prepare po natin yung ating pong physical. Then pangatlo and last, we need also to prepare para po sa mga gantimpala. Maging handa sa gantimpala. Yan. Sabi nga na ho natin, gantimpala. Yan. Mas malakas sabihin natin, gantimpala. Yan. Basahin po natin pa yan, parang pasimula pa lang pag-aaral. Ayaw na natin mga Verse 17 ho muna, then 18. Pakibasa ho uli natin. Verse 17, then 18. So sabi mo dito, sa halip kapag nag-aayuno ka, maghilamos ka. Okay, kaya may kinalaman rin talaga physical. Wag ho yung para bang masyado tayong hindi na nag-aayos. Gawin pa rin natin yung dapat natin gawin. Maghilamos ka, lagyan mo ng langis yung ulo mo at ayusin mo yung buhok mo. Ibig sabihin, magsuklay ka pa rin. Hindi yung para ka namang mukha ka ng ermitanyo. Di ba? Para bang naiilang na yung tao sa'yo, nandidiri na yung tao sa'yo kasi gusto mong sabihin naka-fasting ka. Hindi, parang kumilos pa rin normal. Naintindihan mo ba? Yung paghahanda physically, So, mahalaga maligo. Yun ibig sabihin diyan. Maligo pa rin kahit naka-fasting ka, maligo ka pa rin, So, mag-ayos pa rin. Yun po yung sabi ho diyan. Then verse 18, sabi niyo bakit daw natin gagawin? Upang wag mapansin ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno. Intindihan, Hello. Hindi mo naman kailangang i-announce sa office nyo na, uy, naka-fasting ako, kaya ganito ako. Secretly, pwede mo pa rin gawin secretly. Di ba? Na halimbawa, during lunch break sa office, ikaw, kung kadalasan kasama ka nila nagja-Jollibee or McDonald's, di magpaiwan ka na lang sa office. Tama mo ba? Hindi yung sasama ka pa sa kanila, tapos sila habang sumusubo, aalokin ka na alokin, kain ka. Hindi, naka-fasting ako Naintindihan mo ba? Di wag ka na sumama sa kanila, doon ka na lang. Di ba? So yung 1 hour na lunch break mo, na supposed to be dapat kumakain ka, magbasa ka ng Bible. Mag-pray ka, mag-worship ka kay Lord. Sa mga nag-aaral, sa mga nagtatrabaho, yun po yung gawin ho natin. Bilang paghahanda po natin. So, then next, sabi ho dito, ang iyong ama na hindi mo nakikita ang tanging nakakaalam o makakaalam nito. Siya na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim, ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Alam niyo, ito ho yung very specific po na makikita ho natin sa Bible. I-expect po natin, kapag katama yung puso natin, tama po tayo, physical or spiritual, imposible hong wala hong gantimpala o pagpapala ang Diyos sa gagawin ho nating pananalangin at pag-aayuno.
No? May tiyak ko, 100%. Listen carefully, 100%. May aspeto ho ng buhay mo na pagpapalain ho ng Diyos kapag ka tayo ho ay nanalangin at nag-ayuno. Tiyak na tiyak ho yan. May aspeto ng buhay mo o may mga aspeto ng buhay mo na ibe-bless ni Lord. Hindi ko alam yan, pero tiyak ho yan. It's either gagantimpalaan ka ng Diyos physical, gagantimpalaan ka ng Diyos spiritual, no po, emotional, no mental, no ibe-bless ka ng Lord, or even financial, ibe-bless ka ng Lord, or sa health mo, ibe-bless ka ng Lord. Tiyak ho yan, meron nung gagawing himala at pagpapala at gantimpala ang Diyos sa'yo. Naintindihan ho ba? Kaya ho sa Bible, no, ang dami hong halimbawa sa Bible ng mga men and women of God na nung sila'y nag-ayuno, talagang makita mo yung galaw ng Diyos sa kanila supernaturally. Simula Old Testament hanggang New Testament, di ba? Some of the examples, si Moises na lang nga eh. Kaya gano'n na lang ho yung paggamit ho ng Diyos sa kanya, it's also because of his prayer and fasting. Naintindihan ho ba? No, sino pa ho yung natatandaan ho natin sa Old Testament? Si Nehemiah. Di ba? Nag-fasting siya for 4 months. Kaya po yung wall of Jerusalem, nagawa niya ng napakabilis. Napangunahan niya yung Israelita na itayo nilang muli yung wall of Jerusalem na napakaigsing panahon. Naintindihan no? Si Daniel. Mo ba? Bagaman siya'y nagtatrabaho, pero talagang tinugon ng Lord yung prayer niya. Kaya nga sabi nga ng Bible, bago pa siya manalangin, ay pasimula pa lang ng prayer and fasting niya, in-answer na ng Lord yung prayer niya. Naintindihan mo? Sino pa yung mga example? Ang dami yung example. Si Elijah. No, si Esther, yan, nag-fasting. Susundan mo ba? Ang daming halimbawa, buong bansa, yung Nineveh, nung si Jonah po ay pinadala ng Diyos dun sa kanila na nagugunawin na, sisirain na ng Diyos, yung Nineveh, nag-ayuno sila bilang bansa. At ang sabi ng Bible, pinatawad sila ng Diyos, binigyan sila ng pagkakataon ng Panginoon. Ang daming example, maging sa New Testament, ang mga disciples, nag-fasting, si Paul nag-fasting, at lalong-lalo na si Jesus mismo. Sa totoo lang, si Jesus hindi niya kailangan mag-fasting. Opinion ko po yan. Yung pagiging Diyos niya, hindi niya kailangan mag-fasting. Pero yung pagiging tao niya at pagsiset ng example, kaya siya nag-fasting. For 40 days. Bago siya mag-ministry, bago siya magturo, bago siya magpagaling ng mga sakit, magpalayas ng demonyo, ang sabi ng Bible, nag-fasting muna si Jesus. Yung mga early believers, bago sila mag-mission, bago sila pumili ng leaders, nag-aayuno muna sila. Yun po yung kahalagahan po ng pag-aayuno. Kaya po sa pag-aayuno po natin, makikita po natin hindi lang po yung pagpapala, higit sa lahat, mga kapatid, paalala ko po, higit sa lahat, ang isa ho sa napakahalagang binubunga ho ng pag-aayuno ay yung pagtatama ho ng puso natin sa harapan ng Diyos. Yung pagtatama ng ating pong buhay at relasyon sa Kanya. Higit sa napakaraming pagpapalang pwedeng maibunga ng pag-aayuno. Naintindihan? Kasi sa totoo lang, marami yung pagkakataon na nalilihis yung buhay ho natin sa Diyos. Aminin ho natin yan sa hindi. Marami tayong mga kapalpakan, kasalanan, pagkukulang na talagang ito ho'y nagpapahamak po sa atin. Pero every time na nagfa-fasting po tayo, kaya po pinapaalala ko po sa atin, imposible hong hindi tayo itatama at itutuwid ng Diyos. Yung buhay ho natin. Naintindihan ho ba? So yun po yung higit sa lahat na pagpapala. Pero po, makikita ho natin dito, bukod po doon, may mga katagumpayan, meron pong kagalingan, meron pong karunungan na ibinibigay ang Lord sa mga taong nag-aayuno. At alam nyo, personally ako, nagpapasalamat ako sa Diyos. Yung una ko naging pastor, nung ako'y bago pa lang pong naging Kristiyano, tinuruan niya na ho talaga ako manalangin at mag-ayuno. Hindi lang ho mag-devotion. Talagang tinuruan niya ako. Sinasama niya ho ako every time sa prayer mountain. Kapag pupunta ho siya doon, sinasama niya ho ako.
At isang bagay na pinagpapasalamat ko sa Diyos yun, na talagang, dahil sa Prayer Mountain before, talagang sa Antipolo, sa Touch of Glory Prayer Mountain, dati talagang sobrang mahal ng pagkain. Wala pa akong pera noon, nag-aaral pa lang ako. Talagang no choice ako, puro tubig lang ako doon. Talagang required ako mag-fasting. Naintindihan mo ba? So, yun po, ilang araw kami doon, 3 days, 5 days, na nandun kami, nagpa-fasting kami. Nung kasama ko yung pastor ko. At alam nyo, ito yung simula ng paglago kong spiritual. Nung natutunan ko yung pag-aayunan, nag-grow talaga ako spiritually. Nagkaroon ako ng kauhawan sa salita ng Diyos. At higit sa lahat, alam nyo yung iba pa hong binunga ng pag-aayuno ko, may mga bagay ako, listen carefully, may mga bagay akong hindi ko matanggal sa buhay ko. Mga kasalanan na parabang sobrang nakakapit sa akin na hindi ko po maisuko. Pero the moment na nag-fasting po ako, personal ko po ito, akin po ito, karanasan ko po ito . Yung akin pong kahinaan po sa lust, sa pornography, sa masturbation, na talagang ito yung iniiyak ko madalas sa Lord. But after ko pong mag-prayer and fasting ng talagang extended period of time, alam nyo, na-overcome ko siya. Supernaturally. Yung mga addiction ay na-overcome ko, napagtagumpayan ko. It's because personally akin po ito, ng akin pong pananalangin at pag-aayuno. Ito yung naging bunga sa akin. At hindi ko rin makakalimutan, nung ako ay magte-take ng board exam. Alam niyo, bago ako mag-review, talagang umakit ako ng Prayer Mountain, 1 week ako doon. Talagang humingi ako ng tulong sa Diyos. Kaya nakachamba ako sa board exam. Nakasabit yung isang daliri ko. Naintindihan ako. Kasi talagang napaka-imposible na . Talagang napakalaking himala. Kaya ako, ina-ascribe ko yung pagkapasa ko ng board exam sa mechanical engineering is because talagang sabi ko, nag-ayuno ako sa Lord. Personal ko hong karanasan yan. Naintindihan mo ba? And also at the same time, nung nag-decide ako na magpastor, hindi ko makakalimutan yon. Nagkaroon ng workers retreat sa Prayer Mountain. Nandun yung mga pastor, nandun rin po ang nanay ko at mga kapatid ko. At yun rin po yung time na kinausap ng pastor ko yung nanay ko, pinagpaalam ako sa nanay ko, after kong makapasa ng board exam, sabi niya, Nay, si Boy ito ay gagawin naming missionary. At iyak ng iyak, talagang grabe hindi ko napigilan yung nanay ko sa harapan ng maraming tao. Talagang nandun kami yung bago, kung nakapunta ng Prayer Mountain, di ba, bago ka pumasok sa loob ng sanctuary nila, merong malawak na ground doon. Nandun kami, iyak yung nanay ko at ang daming tao nakakakita. Nung pinagpaalam ako ng pastor ko, Nay, si Boy ito ay magpapastor. Bigyan nyo lang siya ng 6 na buwan para patunayan yung kanyang sarili na tinawag siya ng Lord. At alam nyo, the rest is history. Nandun rin ako na kinonfirm ng Lord, binigyan ako ng word sa akin. Na pinangahawakan ko simula noon hanggang ngayon na tinawag niya ako para po magpastor. Naintindihan po? At additional na bonus pa, alam niyo po, hindi ako naiyang i-share po ito. Alam niyo, yung aking pong napangasawa ay, sabi ko nga, linaban ko sa prayer and fasting yan. Totoo, wala akong biro. Kasi alam niyo, tinuruhan ako ng pastor ko before na talaga nagtuturo siya sa amin. Sabi niya, hindi ko makalimutan yung lesson . Sabi niya, inalimbawan niya sa akin, si David, pinag-pray niya ang lahat. Pinag-pray niya yung sarili niya, yung bansa nila, yung pamilya niya, pinag-pray niya. Kahit nga kaaway niya, pinag-pray niya . Makikita mo yan sa Book of Psalms. Pero sabi niya, paalala ng pastor ko sa akin, pero one thing na hindi niya pinag-pray, yung mapapangasawa niya. Hindi niya pinag-pray. Hindi mo makikita sa Bible. Hindi ko alam kung naipag-pray niya, pero wala akong naisulat sa Bible na pinag-pray ni David yung mapapangasawa niya. Kaya saan siya bumagsak? Sa babae. Tama mo ba? Yun po yung payo po ng pastor sa akin. Kaya sabi niya sa akin, bago ka pumili ng mapapangasawa mo, ipag-prayer and fasting mo. Alam mo ng misis ko to, nung estudyante po ako, meron rin po akong may gusto ako. Christian rin naman. Talagang hanga rin po ako. Talagang crush ko po yung babae na yon. Nung nagpastor ako, naging iba yung pamantayan ko ng pagpili. At doon ako higit pong humingi ng tulong talaga sa Diyos. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng taong makakasama ko habang buhay na maiintindihan yung panawagan ko.
nasusuportahan ako all throughout ng ministry ko. Totoo ho yun. At alam niyo ho, ang binigay ng Lord sa akin, miss, kailang ang problema, ang dami hong naliligaw sa Kanya. Totoo yun. Oh, wala hong biro marami hong pastor ninyo. Ang dami ko hong karibal sa Kanya nung naliligaw ako. May mga ilang pastor yung naliligaw sa Kanya. Mga pogi, talagang mga pogi. Sino pa naman ako na nanlilimahin? Naintindihan, no? Mga engineer rin, no? Meron po, no? May mga businessman na talagang may gusto rin sa Kanya. Ang dami kong karibal. Kaya lang sabi ko, Lord, ako talagang nag-fasting ako. Sabi ko, Lord, wala na akong ibang magagawa. Wala naman akong pera. Di man ako gwapo. No? Pagkapasa ko ng board exam, sumabit lang ako. No? Wala akong may pagmamalaki. Tapos sabihin ko pa na magpapastor ako, wala akong mapapangakong mag-aluwad na buhay sa'yo. No? Nung naligaw ko sa Kanya, sabi ko, puro baka hirap yung dadanasin natin. Sasamahan mo ba ako? At alam niyo, the rest is history. Ako po yung pinili niya, praise God. No? At alam niyo, sabi ko, it's also because of prayer and fasting, mga kapatid. Na ang Diyos so naghihimala, ang Diyos so gumagabay. Naintindihan mo ba? No, meron hong mga bagay na mangyayari ho sa'yo kapag ka nag-pray ka. Pero meron hong mga special na bagay na mangyayari sa'yo kapag kayong pananalangin mo ay sinamahan mo ng pag-ayuno. Hindi ho para pilipitin yung kamay ng Diyos. Hindi ho para balututin yung kalooban ni Lord. Hindi ho. Sa totoo lang para itugma yung puso at buhay natin sa Kanyang kalooban. Naintindihan mo ba? Yung po yung bunga ng pag-aayuno. At alam nyo, for the very last passage in the book of Matthew, pwede ho bang tumayo tayong lahat po ngayon? At may we request the worship team na bago ho tayong mag-pray ay manambahan po tayo na saglit po sa Panginoon. Ito ho yung ilan po siguro some of the passages ay next week ko na lang po i-discuss. Pero isa hong napakahalagang paalala. Sabi ho dito, in the book of Matthew chapter 17 verse 21, basahin ho natin ng malakas at sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Ngunit ay hindi mapapalayas kundi sa pamagitan ng pananalangin at pag-aayuno. Mas malakas pa, ulitin po natin for the very last time. Malakas po, sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Ngunit ang ganitong uri ng demonyo ay hindi mapapalayas kundi sa pamagitan ng pananalangin at pag-aayuno. Ayan. Ang konteksto ng passage na to ay minsan po sa ministry ni Jesus, meron pong lumapit po sa kanyang isang magulang, isang tatay. At ang sabi niya, Lord, pwede bang pagalingin mo naman tong anak ko? Bakit kasi yung anak niya may sakit, may karamdaman ng malumbang karamdaman. At lubos na pinahihirapan yung anak niya kapag inaatake ho yung anak niya. Ng sakit ho na yun. At ang sabi mo nung tatay na to, sabi niya, linapit ko na siya sa mga disciples niyo pero hindi siya gumaling. Hindi siya gumaling. Alam niyo anong response si Jesus? Sabi niya, kayong mga walang pananampalataya. Wala kayong pananampalataya. Yun mo yung sabi. At alam niyo, ang ginawa ho ni Jesus at that time, na pong ginawa ni Jesus ay isang salita niya lang, nag-declare siya ng healing. At ang sabi ng Bible, lumayas yung masamang spirito dun sa anak ng lalaki na yun. Na nagpapahirap po sa kanya. Naintindihan mo ba? Tapos nung sila na lang nagtanong yung mga disciples sa kanya kay Jesus. Sabi niya, Lord, bakit ganun? Para bang gustong pinaparaphrase ko na lang ito, katakot-takot ako kami na rebuke, laying on the fans, prayer, ay hindi umaalis, hindi yung masamang spirito, hindi gumagaling sa karamdaman yung bata na yun. Pero ikaw, sa isang utos mo lang, ay lumayas yung masamang spirito at gumaling yung bata instantly. Naintindihan mo ba? At alam nyo, ito yung tagon ni Jesus. Ito yung tugon niya. Ito yung sinabi niya sa mga disciples niya. Sabi ho ni Jesus sa mga tagasunod niya, ngunit ang ganitong uri ng demonyo ay hindi mapapalayas, kundi sa pamagitan ng pananalangin at pag-ayuno. Nang ibig sabihin mo nito, may mga bagay na mararanasan tayo, makikita tayo, na hindi ho sasapat ang pananalangin lang.
Huwag niyo po ma-misinterpret. Very powerful ang prayer. Mahalaga ho yan, yung pananalangin, pagbabasa ng Bible, pag-worship. Pero specifically sila sabi ng Biblia at ni Jesus dito, may mga imposibleng bagay na hindi mo mararanasan hanggat hindi mo sinasamahan ng pag-aayuno. Naintindihan mo ba? Kapatid, ako personally naranasan ko rin yan for the very last testimony. Nung una, yun na, kwento ko ho before na yun na nag-missionary po ako sa Batangas. Doon po ako unang-unang napadala. Alam niyo, for the first 6 months, wala akong mangyari. Kahit anong gawing share namin, sa totoo lang, anino pa lang namin, totoo ito, literal to, anino pa lang namin, natatakot na yung mga tao. Pinagsasara na kami ng bakura, ng bintana, ng pintuan. At wala akong kami magawa. Every time na nagre-report ako sa mga pastor ko dati, hiyang-hiya ako. Bakit? Kasi tatanungin nila, ilan na born again? Ilan na umaattend ng church? Ang palagi kong report, wala pa po. Wala po kaming madala talaga. Ilang buwan ho, wala ho magbukas ng Bible study. Naintindihan mo ba? Pero alam nyo, linid ako ng Lord ng fasting. Hindi ko makakalimutan yun. Every Friday, nagfa-fasting ako that time. At alam nyo, talagang supernaturally, gumalaw ang Lord. Ang nangyari, meron pong isang bata na nagtatrabaho sa Alabang na inuwi ng nanay niya sa bahay nila sa Batangas. At alam nyo, nagkasakit yung bata. Ang ginawa ho nung amo niya, pinaalbularyo. At simula ho nung pinaalbularyo ho yung bata, kung ano-ano na hong nakakikita ng bata. Nakakakita na ng iba't ibang mga uri ng parang nilalang. At nagwawala. In short, simula ho nung pinalbularyo yung bata, na demon possess ho yung bata. Batang babae. Napakalit lang ho ng bata. No, hindi ko makakalimutan niya. Napakalit lang ng batang babae na yun. At alam niyo ho, nung time na yun, hindi ko alam kung ano nangyari. Basta sabi lang, may nagpasundo sa bahay namin. At pinatawag kami at sabi, Pastor, baka pwede niyong pag-pray yung anak ko may sakit. Akala ko ordinaryong sakit na. Di punta naman kami. Lakas pa ng loob ko eh. Gabing-gabi ho yun. Tapos alam niyo, pagbukas pa lang ng pintuan, yung mga usap pa yung kubo, naakit ka. Mga kawayan. No? Alam niyo, pagbukas pa lang ng pintuan, sumigaw na yung batang babae. At talagang hawak siya ng kuya niya, tsaka tatay niya. No? Isang gano'n, hinagis po yung kuya niya, tatay niya. Talagang lakas at nagwawala. At tinuro ako, sabi niya, umalis ka dito, kilala kita. Alam niyo, gusto ko magpadaos-dos. Totoo, literal yun. Gusto ko magpadaos-dos sa hagdan. Talagang nanginginigo yung tuhod ko. Hindi ko makalimutan yun. Pero alam niyo po, nakita ko, sabi ko lang, Lord, tulungan mo ako. At yun po yung time na talagang nasa fasting and prayer po ako. Nagbabado ako sa presensya ng Diyos. Nagbabado ako sa Bible, sa pananalangin at pag-ayuno. Alam niyo, supernaturally, no? Grabe ho yung galaw ng Lord. Nandun po ako, pinalabas ko lahat ng mga marites sa kapitbahay. Pinaiwan ko lang yung pamilya, nanay, tatay, kapatid, at yung ilang po kasama. Nandun rin yung misis ko. Talagang nanambahan ho kami sa Diyos. Umawit kami sa Lord. Hindi ko makalimutan, umawit kami yung Jesus we enthrone you. Naawit ho namin yun. At alam mo, yun yung time, talagang grabe ho. Parang meron nung mabigat na hangin na malamig, hindi ko ma-explain. Parang may something na bumabaho dun sa bahay. At alam nyo, kahit hindi ko i-rebuke yung bata sa mga espiritu, kusahong gumaling yung bata. Kusahong lumayas yung masamang espiritu. Grabe ho yung ginawa ng Lord. And after that, alam nyo, yung mga tao, kapitbahay na hirap kaming pasukin, yung bahay, sharan, sila ho yung kusahong nag-iimbita sa amin sa bahay ho nila. At Pastor, pag-pray nyo kami, Pastor, mag-Bible study tayo. At alam nyo, ang dami hong demonyo ang lumayas. Supernaturally. Grabe ho, nakakita kong pagpapagaling, pagpapalaya ho sa karamdaman, pagpapalaya ho sa mga bisyo, pagbabago ho ng buhay. At nag-grow ho, biglaan ho, nag-grow yung church. It's because of prayer and fasting. Alam niyo, may mga masamang spirit na posibleng umaalipin sa bahay niyo, sa buhay niyo, mahal niyo sa buhay. Nahamon ko ho kayo. Nahamon ho tayo na salita ng Diyos ngayon. Daanin ho natin
sa pagluhod at pag-aayuno, makikita po natin yung katagumpayan. Gusto kong tiyakin ho yan sa inyo. 100% may gagawin ng Lord sa buhay mo, sa pamilya mo. Pagka sineryoso ho natin itong pananalangin at pag-aayuno. Naintindihan mo? Pwede bang palakpakan po natin po ang Panginoon? Hallelujah, hallelujah, Jesus. We worship you. Father, we honor you. We give you praise. We give you glory. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Salamat po. Sambahin kayo. Sambahin kayo, Panginoon. Hallelujah. Sige po, mas malakas pang palakpak para po sa Diyos na buhay. Sa Diyos na makapangyarihan. Sa Diyos na nagpapagaling. Sa Diyos na naghihimala. Sa Diyos na tumutugon ng panalangin. Sa Diyos na nagbibigay ng pag-asa. Sa Diyos na hindi magsasawang magpala sa kanyang mga anak. Hallelujah, Jesus. We worship you. We honor you. Father, we give you praise. We give you all the glory. Hallelujah, hallelujah. Awitan po natin po yung Panginoon. Sambahin po natin siya bago tayo manalangin. Father, we give you praise. Hallelujah, hallelujah, Lord. Jesus. Sa ating mga puso. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo
wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailan. Maghari ka sa aming mga buhay, Panginoon. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Amen. Taas po natin yung kamay po natin sa Panginoon sa ating pong pagpapanalangin. Lord, salamat po sa mga salita mo na aming pong napakinggan at napag-aralan. Father, I pray, Lord, na manatili po ito, ang mga mensahe at paalala pong ito. Manatili sa aming pong puso, sa aming kaisipan. At Lord, bigyan niyo po kami ng lakas at kapangyarihan para amin po itong maisagawa at may pamuhay, Panginoon. Father, I pray, Lord, encourage niyo po kami, unite us, Lord, na harapin namin, salubungin namin ang bagong taon, na kami po ay nagbababad sa presensya niyo, kami po ay nagbabasa ng Biblia, nananalangin, sumasamba, at nag-aayuno po sa inyo, Panginoon. Ihanda niyo po ang aming pong puso, ang aming pong mga motibo. Tulungan niyo kaming manatili pong nagpapakumbaba, nagpapasiyasat at nagtitiwala at sumusunod sa inyong kalooban, Panginoon. Prepare niyo kami, Lord. Hindi lang po sa, Lord, physically, Lord, emotionally, even spiritually, sa lahat ng mga pagtutuwid, mga pagtuturo niyo sa amin. Even mga rebuke, even mga pagdidisiplina. Yung mga pagtutugma at pag-aayos ng buhay po namin sa inyong harapan. Ihanda niyo po kami, Panginoon. Maging bukas kami sa mga mensahe niyo po, Panginoon. And even, Lord, physically, Lord, strengthen us. Lord, provide for us, God, sa mga kailangan namin kainin, bilhin, for us to be sustained sa fasting na to. At Lord, ihanda mo rin po yung mga prayer requests po namin. Ilagay mo po sa puso namin, Panginoon, ang bagay na dapat po naming hilingin. Even yung mga desires ng hearts namin, Lord, Lord, ilagay mo po ito. At ihanda nyo kami sa mga gantimpala pong ito na pangako nyo po na pinag-aralan namin. Ihanda nyo kami sa mga pagpapala, sa katugunan ng panalangin. Ihanda nyo po kami sa mga kagalingan, sa probisyon, sa pagbabago ng buhay, pag-aayos ng pamilya, ng relasyon. Lord, katagumpayan ng mga pangarap, mga ambisyon, mga pag-aaral, mga exam, Lord. Father, prepare us, God. Maging handa kami sa pagpapala mo, Panginoon. Dahil alam namin, gustong-gusto nyo to at handa po kayong ibigay. Maraming pagkakataon kami po yung hindi handa sa mga katugunan ng panalangin at mga pagpapala pong ito. Lord, ihanda nyo kami individually, ihanda nyo yung pamilya namin, ihanda mo yung ministries namin, ihanda mo ang church namin, God. Ihanda mo mga campus ministries namin, mga paaralan, para po sa, Lord, paggalaw nyo pong ito sa amin pong mga buhay, Panginoon. Salamat po. Tulungan nyo kami ng disiplina, ng pag-aayuno. Bigyan nyo kami ng kauhawan, ng kagutuman sa mga spiritual na bagay. Tulungan nyo kaming i-prioritize po namin ito for this season, God. Lord, in replacement sa mga pagpapahinga, in replacement sa iba pong mga bagay na gustong-gusto namin gawin, unahin po namin ang pagbabasa ng Biblia, pananalangin, pagsamba at pag-aayuno. Salamat po, Diyos. Salamat po. Lord, ngayon pa lang nagpapasalamat na kami. Ngayon pa lang nagpupuri na kami sa lahat ng mga bagay na gagawin mo. Ngayon pa lang excited na kami sa katugunan ng mga panalangin. Lord, excited na kami sa mga patotoo na ibabahagi namin, Panginoon. Itong buong taon na to, Lord. Ngayon pa lang nagpapasalamat na kami sa mga pagpapala, himala at katugunan ng panalangin na gagawin niyo po sa amin, Panginoon. At lahat ng ito, pararangalan namin kayo, papupurihan namin kayo, ibabalik yung pasasalamat at pagsamba at pagdakila. Kayo lang po yung ituturo namin sa lahat ng bagay na ito. Aming Ama, salamat po, Diyos. Pagpalain niyo kaming nandito ngayon, maging sila na nakakapanood ng mensahe na ito. Father, bless them, God. Patunayan niyo po sa kanila na kayo po yung Diyos na buhay at makapangyarihan. At wala pong imposible sa inyo, Panginoon.
Ama, salamat po, Diyos. Salamat po. Ito ang aming pong panalangin na may pananampalataya sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen, amen. Sige, palakpakan po natin po yung Panginoon. Ako si Ted. I'm struggling with narcissism. My name is Jen. I used to struggle with deep rejection. I am Jeff. I struggle